Good afternoon, mga kachong. Today is Saturday, and last Saturday ngayong holiday period. Ibig sabihin, next Monday, balik office na at school. Kaya naman naisipan namin na tropa na mag-ride ngayong hapon. Titirahin natin ang HSPC Loop o ang Halang, Southwoods, Pasita, Canlalay Loop. Pag natapos natin yan, ay matik na 10 kilometers na bike ride yan. Kaya ayos na ayos. Eto, gumayak na nga tayo at simulan na natin ang pagpadyak. Yan, nakalabas na nga tayo ng subdivision at nandito na tayo sa Lagkitan. Sa may MSR Road. At dito ay papasok na tayo ng Halang. Kita mo naman, sa pangalan pa lang ay medyo ma-afraid ka na. Halang eh. Dito ay bilib din naman ako dahil medyo maliit yung kalye pero napakaraming subdivision at mga gasolinahan. Ayan, bumungad na nga sa atin ang Caltex. Dito naman sa gawing kanan, may kita natin ang Metro Gate. Di ka pa nga nakakalayo medyo masisilayan mo ang privado homes na bagong gawa. Nasa aking pagsasaliksik Metro Gate din pala ang may-ari. Wow! Siyempre, kung saan may masikip, dyan may jetty. Sure yan. Huwag ka nang lumayo, nandyan na ang Shell, di ba? At marami ka pang masiselect sa Shell Select. Sa katapat naman ay mayroong Monterey, tindahan ng karne at mayroon parang mga tindahan ng abubot. Nasa tapat ay ang Olivaros Homes na bagong gawa rin. Sino naman may sabing nasa lipa lang si Ate V? Nandito ang Flying V. At syempre, nandyan ang Sea Oil. Sana Oil. Ayun, humahabol pa pala ang Dali. Tiyak, madami ka diyang madadali. So, titirahin lang natin itong kahabaan ng Halang Road na ito na almost 2 kilometers simula dun sa MSR. At sa dulo ay masisilayan natin ang medyo maaliwalas na kapaligiran. At ayan na nga, nandito na tayo sa dulo ng Halang Road. At sa bandang kanan ay sasambulat sa atin ang Las Villas de Manila. Itong tulay ay medyo paakyat ito. At siguro ay nasa 14% gradient. Kaya medyo hingal kabayo na tayo dito. Ito na yung tulay ng SLEX. At sa bandang kanan, makikita natin yung southbound toll gate. Yan naman yung mga papuntang Kalamba. Yan ay ini-enjoy lang natin. Ang magandang weather. At magle-left na tayo papasok ng Southwoods vicinity. Kung kanina ay paahon, dito naman palusong na tayo. Hanggang tuluyan na nga natin mapasok yung Southwoods. Dito ay tumatakbo siguro tayo ng mga nasa 35 or 40 kilometers per hour. Water break tayo ng mabilis. Nakakapagod din. Talaga pumadyak.
Ito, tuloy na tayo. Dito sa Southwoods ay talagang maraming mga siklista o mga grupo ng mga siklista ang makikita natin dito. Siguro kung saan lupalop ito nanggaling, pero most likely ay karamihan naman mga taga-South yan. Bukod sa mga siklista, nandyan din yung mga nagwo-walking or yung mga nagra-running o tumatakbo. Sana nga lang wag itong mabilis na mapuno agad, ano, dahil advantage naman talaga yung merong ganitong malapit na vicinity kung saan ay pwede kang mag-execute ng mga iba't ibang mga physical activities na importante talaga sa ating pangangatawan. At ito mga kachong, maglulup lang tayo ng kasama ng tropa ng mga ilang loop. Dahil ngayong hapon, ang target natin at least maka 20 kilometers tayo sa ating bike ride. I-enjoyin lang natin tong loop. Ayun na nga mga kachong, matapos natin maka 7 hanggang 8 loop, ay dito ay pabalik na tayo ng Pasita. Kitang-kita natin dito na dumarami ang mga kainan o establishment dito within sa Southwoods area. At syempre, dadaanan din natin itong Southwoods Mall sa ating bandang kanan. Nandyan din syempre yung pila ng tricycle as a means of public transport dito sa area. Kung minsan dito sa Pilipinas magtataka ka rin, ano, sa labas na nung mall may marami pa ring mga kainan. Kagaya nga ng Shakey's at yung linya ng mga kainan dyan sa area na yan. Yan ay nakatawid na tayo ng Southwoods Avenue. Nandyan syempre sa bandang kaliwa ang UniHealth at ang kaliwat kanan ng mga gasolinahan dito sa vicinity. At dito nga papasok pa lang sa area ng Rosario Complex ay kapansin-pansin na ang mabigat na daloy ng trapiko. Tanda ko nga nung maliliit kami dito sa area na to, sa area ng Rosario at Juana, yung mga tricycle driver ayaw dito maghatid dahil punong-puno ito ng talahiban. Pero ngayon talagang makikita na natin yung kaliwat kanan ng mga tindahan, mga kainan, mga commercial establishment.
Papasok na tayo ng Rosario Complex or yung boundary ng San Pedro at Binyan sa area nito. Gapang pa rin talaga ang traffic, mga kachong. Dito sa area mas talagang makapal ang bilang ng mga establishments o tindahan. Tanda ko nga dito dito dati ako bumibili nung tuna pa nga na iniihaw namin kapag may mga okasyon. Diyan sa area na yan, sa bandang kanan. Diyan nakapwesto si Mongoloid. Ni hao? Pero parang nagsara na yung business niya Itong Taste of Joy, yung parang gumaya sa concept ng Ambers. Meron na rin mga bangko. Nandiyan ang BDO. Dito na tayo sa area ng Villa Olympia. Diyan sa may gawing kanan ay gawaan yan ng leather seats. Diyan natin pinagawa yung leather ng ating Mirage. So nice. Kapansin-pansin pa rin talaga yung tukod ng traffic. Siguro mga nasa almost 2 kilometers na yung traffic na yun na ating dinaanan. Kaya malaking bagay din talaga itong bisikleta. Ayan mga chong, kakaliwa na tayo. Diyan sa right, diyan yung papuntang maliit na tunnel na maraming sumasabit. At dito naman sa left, yung papunta sa malaking tunnel. Nung bata nga ako, ang kwento dyan ay meron daw mga nagpaparamdam o may mga nakikita na multo o kababalaghan dyan sa malaking tunnel. Pero ewan ko lang kung totoo dahil ako hindi ko naman na-experience. Matindi pa rin talaga ang traffic at meron pang mga nakapark sa mga gilid-gilid na hindi mo maintindihan.
Yan, dito ay kakanan na tayo hanggang matumbok natin yung Goto de Caleraya. At aangat na nga yun sa malaking tunnel. Ayan na nga, dire-diretso lang tayo sa pagpadyak. At sa mga puntong ito ay siguro meron na tayong nasa 15 to 16 kilometers na ang ating pinapadyak. Wow! Ayan sa bandang kanan yung Goto de Caleraya. At dito na tayo sa malaking tunnel. Pagbaba or paglusong ay papasukin na natin ang Pasita Main Road or Pasita Avenue na tinatawag. At simula sa area na to hanggang doon sa may dulo, sa may MSR or yung National Highway, siguro more or less nasa 2 or 2.5 kilometers. At dito sa area ng Pasita Main Road ay kaliwat kanan na rin ang mga establishments. Merong mga tindahan, tindahan ng pagkain, mga labahan, car wash, vulcanizing shop, mga parlor at spa at kung ano-ano pa. Nandyan nga yung Zao Spa na hindi pa natin natatry. Pangs, baka naman. Diyan sa may kaliwang area ay tindahan yan ng mga alternator. Kung saan diyan tayo bumibili noon nung gamit pa natin ang Toyota Corolla. Nice! Malapit na tayo sa area ng 12 at 13th Street. Diyan sa left side na yan eh, diyan kami madalas kumain ng lugaw. Nung ako ay nasa high school pa. Siyempre, hindi pa huli ang mga ramen house. Bon appetit, tagal na rin yan. Dito na tayo, malapit sa Macaria. At syempre, ang Pasita ay hindi tatawagin Pasita kung wala ang Salon 28 by Mr. Rudy. Undocs at Fish to Go. Narito rin ang Barbecue Bob at Tikboy syempre. Baliwag
na classic lechon manok. 6th Street, papunta kay Labanch. Fourth Street, papuntang 2A. At syempre, nandiyan ang area ng Mercury Drug at Robinson's Pasita. Na tila nga mga landmark na dito sa Pasita Main Road. Yes! Magpapahuli ba naman ang Kachiba na paboritong OJT-han ng mga tunay na high school boys? Pure Gold na dating Mother's Joy, na naging Market Basket, na naging Basket Market, at hindi ko na maalala. Dito ay pakanan na nga tayo sa MSR or yung Manila South Road. Nakahabol pa tayo ng right dahil medyo kumpulan pa sila doon sa bandang kaliwa. Diretso lang tayo dito sa MSR. Siguro in less than 2 kilometers ay nasa kaliwa na natin ng South Springs. Kita din ang makapal na or mabigat na daloy ng traffic. Majority dyan simula nung itinayo ang Robinson's Galleria South o ang tinatawag nila na LTC or Landayan Town Center. Dire-diretso lang tayo at sasambulat sa atin ang newly renovated na hotel na dating Aspen na syempre not for kids. Yeah! Dito na tayo sa Shell Canlalay. Medyo magaang naman ang daloy ng traffic dito sa area na to. And usually doon talaga nag-build up malapit sa papasok ng halang. At ayan na nga, nandiyan na ang build up ng traffic. Gawa niyang intersection ng halang sa kanan at yung left naman ay papuntang Binyan Bayan. Ito ay tatawid na tayo. At ayan na nga mga kachong, papasok na ulit tayo ng subdivision. And nakompleto natin ang ating loop ride for this afternoon. At nakakompleto tayo ng total of 20 kilometers and 697 calories burned, kung saan katumbas ng isang platitong mani. At dito na nga natin tatapusin ang vlog na ito. Always remember, ride safe,
Enjoy your day, and may God bless you more.